This is where I will now direct my questions to PAGCOR. Thank you, Madam Chairman. But yan po magpapatunay na itong mga sindikato na ito walang pakialam ho na maglagay ng mga pekeng pangalan, pekeng sino-sino dyan. At kung mahuli, hindi sila yung mahuhuli at makakasuhan ng no bailable offense itong mga inosenteng mga tao. Kaya pupunta ako sa PAGCOR because under your guidelines, mayroon kayong probity check. Kung kami napuntahan namin to isa-isa, yung mga bahay, at nakita namin na wala silang paraan para mag-invest sa Pogo, bakit hindi nagawa ng PAGCOR? At ang nangyari ngayon, dahil hindi nyo nagawa yung probity check, itong mga tao katulad ni Merly ang makakasuhan. Yung mga sindikato nakakalaya, iba nandito pa sa Pilipinas. So in simple inspection na makakatulong para hindi maabala sila Merly at iba pa mga kasama niya, ba't hindi nagawa ng PAGCOR? It's in your guidelines. May probity check dito sa guidelines. You violated your own guidelines. Yes, sir. Bale, ngayon po, isa po ito sa mga ina-address natin, yung mga addresses po ng mga incorporators are being checked one by one. Because in the previous probity check po na ginagawa, it only includes the documentations, the documents of the corporation, as well as the cases or check on world databases if they are involved in whatever kinds of activities. Probity check ng tamad yan eh. Kung puro dokumento, katamaran yan. Sir, we are also talking to the third-party probity checker to include such kind of checks because who is the third-party probity checker? Meron po kaming tatlo po na pwede po namin ibigay Bakit hindi nilang ginagawa ng PAGCOR sarili? Ngayon po, ginagawa na po ng PAGCOR ng sarili. Bakit pa natin i-outsource yung probity checker? Baka malagyan pa yan, makausap. Yes po, sir. Yung probity checker, dapat i-probity check nyo rin eh. Yes, sir. Tama po kayo. Dapat po, ngayon po, ina-address na po itong problema na to. Even all of the addresses po na nakalagay sa Articles of Incorporation and declared in the personal disclosure sheets of these incorporators po, isa-isa na pong pinupuntahan para po ma-determine kung existent or kung totoo pong nakatira doon ang incorporator or kung may kakayahan po talaga yung incorporator to invest in such kind of business po. But itong pangyayari, the same yan with Lucky South 99. Doon sa provincial, yung provincial government investigation, meron rin silang pinatawag na tao, ganyan na ganyan rin yung sagot. So in other words, hindi lang to sa Banban Pogo Hub. Nakikita rin natin to sa Pampanga Pogo Hub at iba pang Pogo Hub. No? So, kaya tayo nandito because nag-fail yung probity check. Therefore, nag-fail na rin yung regulation. Dahil hindi sana nangyari to kung napuntahan nyo isa-isa. Nagawa naman namin to in one day, to be honest about it. But hindi nyo nagawa. So that's an issue that PAGCOR needs to address ASAP. Yes, Mr. Senator.